Yes, yes guys, good morning, good afternoon, good evening. This is your service Mr. KGB Crypto at ito na naman tayo sa ating video kung saan magre-ritual na naman tayo. Medyo good news guys sa mga holders dyan, sa mga holder ng EXS, medyo talagang nag-to the moon siya, all time high siya, mga ilang buwan mula nung nakaraan. So meron tayong 36 ngayon, 0.76, restrict na natin guys para mabilis lang. Okay. Ayan. Good news sa mga holder ng EXS guys, tumaas. Tumaas siya halos, check natin. Isa sa tumaas, tsaka si QNT sa top 100. So, ayan nasa 5.7 na siya guys. Halos doble na. Mahigit, hindi pa halos doble. Pero kahit pa paano, malayo pa kung tutusin sa 5,000. 8,000 all-time high. 8.3 ang all-time high niya, guys. Medyo malayo-layo pa yan. Sabi mo 2 years na lang. Hindi na masama yan, 2 years. Kung maglagay ka ng 2 years ng pera sa bangko, di ba? Pero, syempre, ulitin ko, hindi po ito financial advice na sundin nyo. Ito po ay pang sarili ko lang. Hindi po ito sinabi ko na mangyayari. Ginawa ko ay mangyayari. Baga, kanya-kanyang risk yan. Risk nyo yan. Kayo pimindot nyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Yung video ko na to ay pang sarili ko lang po ito ha. Ulitin natin dun sa mga bago. Kasi yung iba, parang sumasabay sila. Pero sabi ko nga sa inyo, risk nyo dapat yan. Huwag nyo isisisi sa iba. Kasi kadalasan ganon. Lalo na yung mga pina-follow kayo na mga magagaling na crypto guru na ang daming sinasabi about crypto na magaling magbasa ng chart, kung ano man. So, tapos yung mga tinayan. Kaya ang dami dati mga tawag dito, mga influencer 2021. Ngayon wala na. Hindi na nagbibideo kasi lahat ng ni-review nila na mga NFT game ay nagkanda rug pull na. Syempre, masisira ka nun sa tao. Kahit sabihin mong yun nga lang kasi, di ba? Totoo naman sinasabi nila na hindi sila financial advisor, pero syempre yung iba na naka-follow tapos biglang nalugi, ina-unfollow na o kung ano man. So kaya dapat risk taker kayo guys. Once na pumasok kayo sa ganitong industriya, dapat alam nyo yung ginagawa nyo. Kasi pera nyo yan, aralin nyo dapat yung pinapasok nyo, hindi yung na-hype lang kayo. Nakita nyo may ganito, na-hype lang kayo. Mahirap yon. So dapat aralin nyo muna yung pinasok nyo. Kasi pera nyo yan guys. Pinaghirapan nyo yan. Hindi ko naman yan pinaghirapan o namin pinaghirapan. Ito, sabi ko nga, ang pinagkaiba lang ng video ko sa ibang influencer, etong video na to para lang sa akin. Kasi sabi ko, gusto ko siya makita 3 to 5 years from now. Kasi nagbibideo naman nga ako dati pa, way back 2009, may YouTube na tayo, 2000, kalimutan ko na, 10, 11, mga ganyan. Basta parang 10 years ago na siya, mahigit. At yung channel ko doon ay pang family lang yun at saka sa iba kong business. Kaya kumbaga nag-stop kasi ako doon, napunta naman ako sa iba-ibang negosyo. Doon ako nag-online business, nag-traditional business, nag-crypto, nag-forex, at kung ano-ano pa. Nandiyan sa mga video ko, yung mga pinagsasasabi ko. Kasi syempre, may bago ka subscriber, kailangan mo ulitin. Yung tanong nung nakaraan, tanong na naman. So, ayun, wala naman po tayong piniplease. Alam naman natin, hindi naman talaga lahat ng tao mapiplease natin. Maraming tao, lalo na mga Pilipino, crab mentality. Yung tipong naiinis siya pag may kapwa Pilipinong umasenso. Yun yung mga crab mentality. Yun yung mga taong walang savings. Tanungin mo yung pera nun sa bangko, wala. Walang savings. So, hindi natin minamaliit, pero yun yung nakagisna na kasi. So, bakit? Dahil nang hilig manood ng mga teleserye, mga telenovela, mga Korean drama. Yung mga madadramang tao. So, kumbaga, iwas-iwasan nyo yung mga ganun. By the way, punta na tayo dito sa ating Katana Ronin. Stake lang natin, guys. Dami ko na naman sinabi. Okay, sa mga bago natin subscribers, shoutout mamaya guys. Hanapin natin at basahin natin ang inyong mga comment. Ito na, 30. So, madadagdag ulit yan. Meron na tayo dito 30,000. Ayan na. So, ito, total
30,482. Okay, swap na natin. Ayan. 16. Okay, pwede na yung 16. Hindi, sobra pala. 15.5 lang. Ayan. So, hinahati ko lang guys para mapalitan. Then, swap natin yan. Tapos, sunod yan, i-add natin sa liquidity pool. Kasi pag nag-add ng liquidity pool dito sa Katana Chain, dapat pantay sila. Tsaka, syempre, magtitira ka ng pang-gas fee na RON. Kasi kailangan mo yun gawin. Kada kembot mo kasi dito, kailangan mo ng RON wallet or extrang RON. Ayan, kasi meron tayong gas na tinatawag. Hindi, kumbaga sa sasakyan, hindi yan tatakbo ng walang gas. Okay, so alright, yan, click na natin yan. And ayun nga, nasa 15.45 na lang. So, kanina 'di ba 15.5, 15.50. So, parang may gas na sa swap yun. Okay, pending na. Okay, ilang minuto pa lang tayo nagre-record. 6 minutes na pala. Bilis ah. Okay, yan na. Tapusin na muna natin para mabilis lang ating ritual. So, ayun na guys. Mayroon pa tayong excess dyan. Halos kalahati niyan. So, computing nyo na lang kung ilan yan. Bahala na kayo. Tapos, ito, excess natin today. Yan, 35, 5, 1, 5, 5, 6. Okay, check natin mamaya. Oh. Pang-motivate po ito, hindi ito pang mayabang ha. Iba kasi yung mayayabangan lang dyan yung hindi na motivate. Yung tipong nabully nung high school o nung college. Okay, so ayan, 'di ba? Kahit papaano, pwede na. Pero syempre, malayo pa yun sa TP natin. Ang target kasi natin, 8,000. So ito yung all-time high niya, 8,300. So, mga 8,000 siguro. So ayan siya guys. So stake lang ng stake hanggang sa umangat. And tapos na tayo sa ating ritual. Punta na tayo sa Crypto Bubble. Check natin ang mga galawan. So, ito si Rose, LDO. O, yan o. Kita nyo ba yan? Ito kasi NFT game top 1. Ang dami niyang update. Mula nag bear market hanggang ngayon, hindi siya nagpapabaya sa development. Ang dami pang gumagamit ng kanyang blockchain, yung Rune blockchain. Kumbaga, pati yung mga iba-ibang game, nakikipag-collab na rin sa kanila. So, pero syempre, Ron kasi yun eh. Nabuo si Ron dahil sa kanya. So, alangan naman pabayaan niya yan. Ganun lang naman yan. So, ayun na. Okay, ito yung ecosystem niya guys. Ayan, si Ron. Ronin Chain, napakarami. Ayan, Axie. Ito, so, Wild Arena, Eperon. So, ang dami. Ayan. Ayan yung mga ecosystem niya ngayon na napakarami. Nabuo lang yan dahil dun sa, syempre, kumita sila sa Axie. Kasi, number 1 ng mga player sa buong mundo ay Pilipinas dahil nandun sila sa number 1 game ng NFT, kundi yung Axie lang po. Dumating sa time na nasa 3 to 5 million yung player na active player at that time, 2021. So imagine nyo kung gaano yung karami. So kaya ngayon bumabalik na ulit siya, nasa 100,000, 200,000 yung active player araw-araw. So malapit na rin, kaya nag-update sila ng mga bagong solusyon para dun sa ecosystem. Sa mga nakikita ko, nagbe-build parang ganon. Susunogin mo yung maximum, tapos magbe-build ka ng panibagong Axie. Kaya yung SLP, possible tumaas yung presyo nun. At yun nga, isa pa sa sikat nila dyan, yung Pixel. Isa yung sa sikat nila na game ngayon, yung Pixel. Sa mga holder nun, congrats din. Ayan yung Pixel. Ang bili ko nito, 41 ron eh. Check nga natin kung tumaas na. Max. Bumaba. So, ganun talaga. Ganun sa crypto industry. So, ayun na. Basahin natin yung mga comment. Check natin yung mga comment na ayun. Si Lord. So, tinan mo. Parang 19 hours ago. Tama ba? 19 hours ago. Ito lang. So, check natin. 19 hours ago. Tapos, ito na siya. Ganun kasi guys sa crypto. Kaya, wag na kayong magtaka kasi ganun talaga nangyayari sa crypto, lalo na pag pa-bull market. At ganyan din mangyayari sa'yo times na ikabababa kung magbe-bear market o pa-sell na. So, kaya dapat nakaantabay tayo. Pero yun nga, ang dami namang catalyst para mag-top ulit si Bitcoin, mag-bull run. Yun nga yung Bitcoin halving, ETF, at saka
yung sa US recession at saka interest rate. I don't know paano nila gagawin yun, pero maraming posibleng paraan para umangat si Bitcoin. So check natin ang mga comment. Eto, may business ka ba? Mr. KGB Crypto, willing to learn. So ayan sir, number 40 kasi day yung pinanood mo. Actually nandiyan naman marami dyan. Business ko po ay isang negosyante po ako, matagal na, almost 2009 pa nag-start hanggang ngayon. So ano ba, ulitin ko ba, business po tayo, build and sell, townhouse, IT company, direct selling, at saka franchise owner po tayo ng isang convenience store, at may law firm din po tayo. So ayan po yung ating mga businesses sir. Ngayon, itong pagpo-forex ko at saka pagki-crypto ay extra, pag may extra oras, at ayun, hindi naman natin kailangan i-flex yan o ipagmayabang. Basta, kaya nga sabi ko sa inyo, nagre-record lang ako dito, wala nang edit-edit kasi sayang ang oras ng buhay. So, matuto kayong pahalagahan ng oras. Ganun lang. Yun nga, ngayon 2024 na, ilista mo yung goal mo, dapat connected sa pangarap mo. Kaya yung ginagawa mo dapat connected doon sa goal mo. Okay, Merry Christmas Lords. Present po lagi ito si Sir Franco de Vera. Grabe, laging present tong ating followers na to si Sir Franco. Shoutout sa iyo Sir Franco. Sa comment mo dun sir, Chops TV 1325. Shoutout sir. Okay. Present coach 6 days na, angas 15M. Okay. Shoutout sa iyo sir, Instinct. Okay. Diofles SR. Ano to? Deo Fail SR1. Good day idol. Every day I'm following your videos. Naka-stake din ako ng AXS at Tron wallet. Please shout out. Shout out sa iyo sir. Shout out. Okay. Willing Lodge and shout out kay Sir Walter. Morning Lodge from Japan. Okay, yun lang yung mga comment, nabasa na natin yan noong nakaraan. So ayun lang, gusto ko lang maging organic tong channel kahit papaano umaangat. Umaangat tayo guys. Okay, so meron tayong 60 subscriber. So ayun, galawan sa forex. Sa mga nagpo-forex dyan, check natin. Walang galawan, naka-holiday. So babalik ang forex Miyerkules pa ng January 3. Wala masyadong galawan, no. Pero ito kasi sa kasaysayan ng crypto, sa crypto naman to sa crypto pag-usapan natin. Kada December may sagad na based doon sa 3 December na naranasan ko. Laging down tapos bigla mag-up after December. So sana ito na yung start ng bull market. Okay. Bitcoin halving. I-save nyo rin tong link na to para makita nyo or mag-alarm kayo. Ayan yung Bitcoin halving. Minsan April 17, ang gulo no? Minsan April 16. Okay check na natin. Ito si altcoin season. Pwede kayong mag-check din dito. So sa loob na 90 days, iso lang pinakamalaki na ininangat. MKR, si Monero ba yan? Bumagsak din siya. So, ayan, makikita nyo yung mga altcoin. Ito, pa-altcoin season na talaga siya. Ayan. Ito, Bitcoin season naman sa kabila. So, ayun, check natin ang umangat. Okay, 96 trillion. Parang nag-focus sila ata sa ng crypto gaming. So, ito yung mga large gainer. Trending. Check natin si Bitcoin, ganun pa rin. Okay, si AXS puro papunta sa NFT Ito sa Lido, staking yan. Nina Protocol. Okay, BitTorrent. Ito parang watch to earn din to. Parang XCAD. Okay, sa alright, yun lang. Tapos ito, mga naka-unlock na token guys. Ito yung mga link na to, i-save nyo kahit papaano may matututunan kayo dyan. Ito naman, yung mga naka-stake yan, naka-lock na token, ma-unlock sila. Ito nakalagay kong ilang araw na ito, isang araw na lang mahigit, ma-unlock na to, ma-unlock sa kanya halos
Ito ko yung total supply, 34%. Ayan. Kadalasan kasi pag ganyan, mag-a-unlock na yung token na yon, huwag kayong bibili nun kasi padating na yung mas marami niyang supply. So parang the more na dumami yung supply, ganoon naman 'di ba? Law in supply and demand. So possible talagang hindi siya, kumbaga nakabili ka doon hindi mo pala alam may parating na supply na ma-unlock. Kumbaga dadami yung supply. So mangyayari liliit yung presyo. Kaya yon. So importante din to. I-monitor nyo rin yan. Ayan makikita nyo yung mga token dyan. Si excess sa ano pa siya, 24 days. So possible mag-dump nito kahit papaano. Pero unti lang yan kasi pabulra naman. Okay, sa alright, check natin. Ito guys, para may idea din kayo. Si Tencent, ito sa mga ano to sa Japan pala to. Ay sa Canada, China. Yung mga business sa China. Ito kasi yung kakaibigan kong trader ng mga malalaking market cap sa buong mundo, yun ang tinitrade niya. Ang nangyayari, ito yung China Tencent and Holdings na to, biglang nag-dump, laki ng lugi niya. So isa ito sa mga top asset ng mundo. So check natin dito yan mababasa sa companiesmarketcaps.com. So kung mapapansin nyo, ito yung pinaka market cap ng bawat kumpanya, ang pinakamataas o mineral o asset, mga commodities, metals, precious metals, cryptocurrency, pati ETFs. So ang pinakamataas na may market cap, kumbaga ito yung total value niya guys ito $13 trillion. Pangalawa si Apple, ayan, umangat siya 30 days. Microsoft yung pangatlo, ito yung Saudi Aramco, parang oil company ata to. Okay, karamihan dito US kaya ganun kalaki ang US guys. Imagine mo, top company nila. Ang gold lang, siyempre I don't know kung sila yung pinakamalaking holder ng gold. So, tapos ito Saudi Arabia, tapos ito Google, nasa top 5. Amazon, top 6. Ito naman yung gumagawa ng mga GPU. So, tataas pa ng todo yan, lalo na may mga AI. Kaya ang dami nagbilihan din ito. Sa crypto naman si Render yun, Render. Okay, sa Facebook, yung Facebook pang siyam. Okay, si Bitcoin yung pang 10 si Bitcoin. So darating ang time guys, lalo na pag nag-bull market, aabot ng trillion yung market cap niyan. Nako, possible aangat talaga yan ng todo. Baka mag top 1 yan. Hindi man ngayong taon, sa susunod na 4 na taon, sa susunod na 8 taon. Kasi mas limited ang supply ni Bitcoin kumpara kay gold. Kasi si gold hanggang ngayon may namimina pa At yung iba hindi pa natin alam kung gaano kalaki talaga ang hanggang sa masagad yung supply ng gold, di ba? Si Bitcoin kasi 21 million lang. Okay, pang-labing isa si Tesla. Ayan, Visa card. Makikita nyo dyan. Ito sa Taiwan, yung parang semiconductor yan. Kaya imagine nyo, Taiwan pasok agad sa top 14. Parang siya yung kauna-unahan dito. Asian country. Denmark, hindi ko alam kung anong company yan. Ito, Walmart. So parang SM sa US naman to. Ito yung Louis Vuitton. France. Mastercard, ayan, Samsung, Johnson & Johnson, ito yung Home Depot. Nestle, taga Switzerland pala yung Nestle. Ayan. Ito yung sana ba yun? Ito si Tencent, bumagsak. Parang may ginawa kasi dito, parang hinikayat yung mga tao magbili ng parang I don't know, magbili tas biglang dinump ng government or nung sino man. Dinump. Grabe, yung laki ng lugi ng kaibigan ko diyan, Singaporean. So, ayan. Ito naman yung mga tinitrade nila talaga ng mga malalaking institusyon. Chevron, isa to sa mga oil, Oracle. I don't know kung ano tong Oracle, parang software ata yan. Ito, Adobe, syempre Adobe Photoshop, anything Adobe about sa computer naman yan. Bank of America. Ayan, Coca-Cola, pang top 43 ang Coca-Cola based sa market cap value niya. Toyota, number 45. Bumagsak din si Toyota. Ganito kasi kung trader ka ng mga ganito, pag ganyan, babasahin mo yung mga news about dyan. Yung iba kasi sa US, yun na yung parang pangkaraniwan na lang sa kanila yung mga institusyon kasi doon na mahawak ng malalaking pera, kagaya ni BlackRock, ni Nasdaq, kung sino man, sila yung nagtitrade ng mga pera ng mga tao. So dito rin nila binibili yun. May mga magagaling talaga kasing trader.
Pero syempre, yung mga hedge fund, yung mga trader talaga na day trader, monthly trader, talagang hold ng matagal. So, kung susumahin naman per year, ang laki pa rin ng balik kumpara ng pera sa bangko. So, sa Netflix, ito bumaba si Netflix, ito si Shell. Ayan, makikita nyo dyan guys. Dito, makikita nyo. Maaaral nyo to kung nagki-crypto na kayo o nagte-trading kayo. Isa to sa makakatulong sa inyo para mamulat paunti-unti sa pag-aaral ng crypto trading, forex trading, or bonds, equity, commodities trading, etc. So, ayun. Magkakaroon kayo ng, ito si Alibaba, number 65. Magkakaroon kayo ng idea. O kagaya nito, si Nike, bumaba siya ng 11% today. So, pag mga ganito kasi sa mga investor, sa mga trader, opportunity yan. Once na nag-sell, opportunity yan to buy. So, yun. Yung magaganda dyan, guys. Ang crypto or trading, hindi siya sugal. Nagiging sugal lang siya pag hindi mo inaaral. Hindi mo kasi alam kung saan ka mag-i-start tumaya or magbumili at magbenta. Kasi buy and sell lang naman ito eh. So, kaya yung iba hula-hula lang nangyayari, nasusunog yung account. Kaya aralin nyo guys, hindi to kasi, lalo na sabi ko nga, pera nyo yan, pinaghirapan nyo yan. So, dapat aware kayo sa mga papasukin nyo. Okay, madami na naman tayong sinabi sa ating channel guys. Yun lang ang update natin for today. Okay, ang update natin, ito. So, 35,556. Check natin, pang motivate sa iba. Ayan. Press nga natin para makita natin yung totoong presyo. Ayan siya. 18-1. So, December 25, Monday. Ang oras, 1:00 ng hapon. So, thank you so much guys sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay at nakasubscribe sa ating channel, sa mga patuloy na nanonood. Sa mga hindi pa subscriber, syempre mag-subscribe na kayo at huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Thank you so much again. Bye-bye. See you tomorrow guys. See you tomorrow.